Sa kamakailang survey ng Pulse Asia na isinagawa mula March 6 hanggang March 10, 2024. Ipinakita na si Senador Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte ay magkasama sa pinakamataas na posisyon bilang mga posibleng kandidato sa pagkapangulo, na mayroon lamang sa 1.2% ang pagitan. Ayon sa resulta ng survey, 35% ng mga sumagot ang nagsabing kanilang iboboto si Senador Tulfo bilang Pangulo, habang 34% naman ang bumoto para kay Vice President Sara Duterte. Sa mga sumusunod na pwesto sa survey, makikita natin si dating Vice Presidente Leni Robredo na may 11%. Kasunod si Senador Amy Marcos na may 5%, dating Senador Manny Pacquiao na may 3%, at sina Senador Robin Padilla at Risa Hontiveros na may 2% at 1%, ayon sa pagkakasunod. Nabanggit din sa survey ang iba't ibang personalidad tulad nina House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Pangulo Rodrigo Duterte, at dating Mayor Isko Moreno. Gayunman, ang kanilang mga preference rating ay mas mababa sa 1%. Sa kabuuan, mayroong 7% ng mga sumasagot ang hindi pa rin tiyak kung sino ang kanilang iboboto bilang Pangulo. Napag-alaman din na si Senador Tulfo ay pumangatlo sa nakaraang senatorial na halalan noong 2022, na may mahigit sa 23 milyong boto. Samantalang si Vice President Sara Duterte ay nakakuha ng 32.2 milyong boto. Ang mga resulta ng survey na ito ay nagpapakita lamang ng patuloy na pagbabago at pag-unlad ng political landscape sa bansa. Itong nagpa-survey na to, itong Pulse Asia, bakit nyo isasama si Duterte? Hindi ko mag-gets eh. Hindi medyo nahalata ko yung Pulse Asia dito eh. Bakit nyo isasama si Duterte? Eh alam nyo namang hindi na siya pwede maging presidente uli. Alam nyo naman sasabihin ng mga tao, hindi na pwede maging presidente yan? Alam naman ng tao, yung ba't isasama? Para siguro may pakita nila na bumababa na si Duterte. Di ba? Pulse Asia, kayo ba meron kayong kukote? Bakit to kailangan nyo isama si Duterte? Paliwanag nyo nga yan. Alam nyo na nga hindi na pwede si Duterte tumakbo eh, tapos sasabihin nyo, kasama yan sa Ganun, pat ganun. O ito po yung 5. Si Raffy Tulfo, 35%. Sara Duterte, 34%. Leni Robredo, tuloy natin. Yan. Ay, hindi man lang pinakita si Leni Robredo. Parang ayaw kay Leni. Oh, ayaw ni Bakit ayaw? Ayaw kay Leni Robredo. Vice President Leni Robredo, Senator Amy Marcos at Manny Pacquiao. Nabanggit din sa survey. Oh, wala! Bakit ganun? Halata Sa bagay, frontliner. Hindi pala frontliner, frontline. Pilipinas. Di ba TV5 yan? Di ba? TV5? O, ano ba TV5? Kasi magtataka bakit wala si Leni Robredo. Hindi nilagay yung points. It's either walang bilang si Robredo o talagang nakapokus lang sila kay Raffy Tulfo. Sapagkat nandiyan si Tulfo sa Channel 5. Hindi natin alam Hindi nila inisip kung ano talaga yung may kakayanang tao. Kaya ba nitong mag-isip ng tama? Kaya ba nitong gumawa ng bagay hindi dahil para i-please ang tao? O hindi para, alam mo yon, para lang maganda, maging pogi ka sa harapan ng tao? Pero kasi ang kailangan talaga, pagdating sa batas, paggagawa ng batas, mapasenado o mapakongreso ka, kailangan po may alam ka at matapang ka pagdating sa mga hindi popular na mga batas. Ano ibig sabihin? Kasi marami ho dyan, lalo na yung mga mahilig sa anti-poor, na kung ano lang yung popular, yun lang ang kanilang ipapasa. Yun lang kanilang bibit-bitin na bill, ika nga. Hindi na ho nila iniisip kung ano ba talaga yung may pakinabang sa taong bayan. Walang ganun. Kasi minsan, hindi ho porket popular, tama na. Sa katunayan, marami nga pong hindi popular ang tama.
Pero dahil mababatikos ito at mawawalan ka ng boto, hindi mo ngayon ito ibibitbitin o ipapapasa. Ika nga. Di ba? Bakit meron tayong mga senador na mas madalas pa mag-shooting kaysa sa mag-appear sa mga pagdinig o di kaya session? Alam niyo kung bakit? I think the problem is not the politicians. It's us. Tayo hong mga botante. Patanga ho tayo ng patanga eh. Yan ho ang totoo. Patanga ho tayo ng patanga. Habang tumatagal, magiging mas tanga pa tayo. Ewan ko bakit. Sabi nito isa, bukod sa kasikatan, pera din. Siyempre, pag mahirap, kung sino yung magbigay ng 500, palakpak tenga na tayo. Kung sino yung talaga sa atin, nag-abot, yun na iboboto natin. Yeah, ito wala akong biro ito ah. Kaya nga sa simpleng vlog na ito, sana magising-gising na tayo mga Pilipino. Kasi, ayan na naman tayo. Magto 2028 na naman, mga after 4 years. Boboto na naman tayo. 2028 na naman, eto na naman tayo. Alam mo, ito lang sa akin lang ito may personal opinion. Okay? This is my personal and honest opinion and nobody is influencing me with this. At hindi kami nag-usap-usap nila Coach Oli, nila Boss Dada tungkol dito. Ako ito Ito I will say it na. Pagdating ko kay Sara Duterte at kay Rapi Tulfo, simple lang naman sa akin ito. Alam mo, si Rapi Tulfo naman talaga matulungin. No question about it. Marami siyang natulungan, marami siyang naservisyohan. May problema lang ako pagdating sa pagiging senador niya ngayon, minsan nag-overboard siya. Yun lang. Minsan lang naman. May mga pagkakataon lang naman na medyo sumosobra siya, ika nga. Minsan instead of in aid of legislation, it's more on in aid of condemnation. Minsan ganon. Pero at the same time, gusto ko rin naman na may ganon tayong senador. At the same time, may ganon tayo. Di ba? Kasi kailangan din merong ang Senate kasi kailangan may balance eh. Hindi pa pwedeng puro bait, puro. Ayoko na magpanggit ng pangalan. Malapit pa naman to kay Duterte. Pero kung lalamya-lamya, minsan kailangan din natin ng medyo may tapang. Kailangan yun. Okay? So sa tingin ko, in terms of Senate, bago Bago si Tulfo. So medyo may rough edges, ika nga. Pwede pa maayos yan. Maaayos pa naman yan sa tingin ko. Basta importante sa kanya, makikinig siya sa abogado niya. Yan, importante yan. Kasi may mga bagay na kailangan palagi mong tatanungin sa abogado. Kaya ito yung bagay na gusto ko kay Robin. Si Robin, may prinsipyo, matapang, pero magalang, at the same time, nagtatanong sa abogado. Alam mong, hindi bumibitaw ng salita ng bugso ng damdamin. Gets nyo? Minsan po kasi si Tulfo, may tapang, may prinsipyo, pero yung bugso ng damdamin niya, bago muna siya magtanong sa abogado niya, sa mga kasama, kasi tandaan ninyo, hindi madaling maging senador. Baka na makakala ninyo, basta senador ka na, okay na yan. Hindi, mahirap naman talaga. Kulang si Tulfo ng ganun. Sa tingin ko yung yabang kasi, okay naman din ang may yabang Tama rin naman kasi minsan talagang kailangan yabangan yung mga sekretary. Kailangan talaga yun So, balance of everything. Ang problema ko lang ito. Aside from that, in terms of administration, kulang pa si Senator Raffy. Yan ang tingin ko. Bakit kanyo? Tandaan nyo, in a corporate, meron tayong leader who would visualize things, pero meron din diyang administrator. Siya yung alam niya yung pasikot-sikot. Pag ikaw presidente, hindi ka lang pwedeng visualizer. O yung kaya mo lang, eto may pangarap ako, eto gusto kong gawin. Hindi Kailangan marunong kang magmando, ika nga ng mga tauhan. Ibig sabihin, dapat talaga may experience ka pagdating sa local governance. Yan ang problema ko kay Senator Raffy.
That's why, ang leaning ko pa, as of now ang leaning ko na kay BP Sara Duterte. Not because hindi maalam, hindi yun eh. It's just experience-wise, I think BP Sara Duterte is more experienced. As a matter of fact, natanong ko na ito even kay Baste, kay Mayor Baste. At sa mga nandun, isang napag-alaman ko kay BP Sara Duterte, isang napag-alaman ko. Lahat daw ng mga naging, alam mo yun, pagkukulang. Siyempre hindi naman perpekto yung kanyang ama. Eh naasaayos ni BP Sara Duterte. Naplansya niya. Yung mga utang, naplansya niya nung panahon daw ni BP Sara Duterte. Pangalawa, yung panahon ni BP Sara Duterte, pag alis niya, ready na lahat. Pagpasok ni Baste, maayos daw lahat. Ibig sabihin, it's a matter of just continuing doing it. Ganon daw si BP Sara Duterte. Which is possible, it's because ang tagal din niya nga namang naging local executive. Naintindihan natin. Again, sa tingin ko po yung iba dyan na makatulpo, makinig ka kasi huwag kang sarado isip. Sabi ko nga sa inyo, wala akong problema kay Tulfo, except yung kanyang impulse, ika nga. Pero, maaayos naman yun. Hindi naman yun totally negative. Hindi naman. Sa tingin ko, Tulfo is a good leader. A good politician. For me, honestly, sa tingin ko, wala akong problema. Kaya lang, when you say presidency, dapat talaga, merong alam pagdating sa local governance. Alam nyo kung bakit? Ang hirap pasunurin ng mga mayor sa national government. Tandaan niyo yan. Bakit kanyo? Kasi meron local government code eh. Kaya nga pansinin nyo nung panahon ni Pangulong Duterte, astig na si Pangulong Duterte nun pero may mga pumapalag pa. Nung mga pinapatupad niya na di ba, yung bawal lumabas, may mga pumapalag pa yung face mask. Kaya lang, dahil magaling si Pangulong Duterte na local governance siya, dahil mayor siya noon, napasunod niya kahit yung mga matitigas ang ulo, lalong na yung taga Cebu. Diba? Tigas ang ulo nun eh.